Sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagsimula ang tila naging problema sa online sabong. Katunayan, ibinunyag pa ng tinaguriang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy na may 2 pulis na sangkot sa nawawalang sabongero na may kinalaman din sa war on drugs ni Duterte. Alamin natin ang damdamin ng isa sa mga naging biktima ng nawawalang sabongero. Makausap natin si Ginoong Aurelio Panaligan, pamangkin at pinsan niya, ang isa sa mga nakasama sa mga nawawalang sabongero. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Yes, magandang hapon po, Ginoong Panaligan. Una sa lahat, may update na ho ba tungkol sa inyong nawawalang kaanak po? Yes po, maganda po ang update sa amin na nagkaroon na po ng warrant of arrest ang mastermind po na si Mr. Atong Ang and yung iba po na nakasuhan na. Pero yun dun po sa paghahanap, talagang, di ba, nagkaroon ng search dyan sa Taal Lake. Meron ho ba nag-match ho sa inyo? Or umaasa ho ba kayo na baka naman may tsansa na buhay pa ang inyong kaanak po? Doon po sa pagdating sa ano po namin, mas maganda po na kung buhay pa po talaga sila. Pero po sa pangyayari at may witness na rin po talaga na nagpapatunay na wala na ang aming mga kaanak. Mhm. Doon na lang po kami na yun lang po talagang pag-match ng DNA ang wala Mhm. na hindi pa nailalabas. Opo. So, Ginoong Aurelio, can you describe po sa amin yung inyong pamangkin at papaano siya napasama dito sa mga nawawalang sabongero? Ito po yung pamangkin ko, si Mason Ramos. Mhm. Sila po ay lockdown, nagmo-module lang sila. Mhm. So, nagsasidlan lang po sila magpatoka ng manok sa farm na yon dito sa Quezon, doon sa Taiwanese. Mhm. Kasama po yung aking pinsan na si John Paul Ramos. Yun po sila, nagpapatoka lang. Sa dumating ang December, nalaman lang namin na isinama sila sa subungan. Mhm. Tapos hindi na nakabalik. And Ginoong Panaligan, no, ito nakita niyo ho ba, kasi nangyari ito nung panahon ng dating administrasyon po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ngayon ho ay inaksyonan na dito sa current administration nga kay Pangulong Marcos. Nakita niyo ho ba yung naging pagkakaiba ng takbo ng investigation? Yes po, kitang-kita po. Naalala ko noon sa Senate hearing, ang dating Senate House of President na si Bato de la Rosa. Mhm. Nandun na po lahat itong mga nakasuhan na ito. Nandun na po lahat halos sa loob ng Senate House. Mhm. Oo nga po. Okay. Sabi lang sa amin ni Bato de la Rosa, kung hindi na natin makikita sa lupa yan, nasa langit na yan. Oo nga ho, di ba? Kung ganun ho Ano yung... kaya, di ba, syempre, Oo. anong naging reaksyon nyo Oo, nung nung sinabi. sinabi niya yon? Siyempre po, masakit sa amin na parang diniretso na kami na wala ng pag-asa . Opo. At ngayon po ay tiwala ba kayo na maaaresto ng mga otoridad itong si Atong Ang, gayong ang dami pang hinahanap na malalaking taon ang pamahalaan na hindi pa rin nahuhuli, katulad nga ni Zaldico? Kami naman po, sa amin po, kami sa site po namin na case dito sa Quezon, naniniwala po kami na sa justice system natin ay meron po napatunayan. Doon po kaya sa mga otoridad na talagang nagtatrabaho upang hanapin ang may kasalanan at upang managot. Naniniwala po kami sa batas. Opo, Darating din po ang araw. Opo, Ginoong Panaligan, huling ano na lang ho, ano ang mensahe nyo sa ating mga otoridad po na sa kanilang ginagawang operasyon laban po kay Atong Ang? Kami po ay lubos na nagpapasalamat. Unang-una po sa lahat sa ating mahal na Pangulo, Bongbong Ferdinand Marcos Jr., ating pong mga alagad ng batas na talaga pong nagtatrabaho at sa DOJ po. Opo. At saka po sa lahat po ng kapulisan. And Okay. then po sa Patidongan Brothers po na nag-witness at nagpatunay na talagang tumayo sila
at nanindigan po sa kanilang sinabi na tutulong sila hanggang sa uli. Opo. Alright, sige po. Maraming salamat, Ginoong Aurelio Panaligan.